Mas Praise the Lord. Magandang hapon po sa ating mga kamag-aaral at mga katalakayan sa mga salita po ng Diyos at purihin pong Panginoon. Isa na naman pong araw na kung saan ay pwede na naman po tayong makapag-aral sa pamamagitan po ng online streaming na ito. Okay, so bago po tayo pumalaot sa ating pag-aaral, tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa amin pong ipinagkakatiwala ang bagay na ito na aming pag-aaral. Bigyan mo po kami ng unawa, buksan mo, Panginoon, ang kaalaman at kaunawaan sa bawat isa. At patuloy po naming makita ang mga katotohanan sa iyong mga salita upang mabuhay kami na nararapat at naaayon sa iyong ninanais. Panginoon, basbasan mo, Panginoon, ang buhay ng iyong anak na patuloy mong ginagamit sa paglalahad ng mga ganitong aralin upang sa gayon, Panginoon, maraming mga tao na nakikinig at nakikipagtalakayan sa amin ang mabuksan sa mga katotohanan ng mga doktrinang itinuturo ng banal na kasulatan. Salamat po sa kanyang buhay at pagpalain mo po siya, O Diyos. At ang bawat isa sa amin ay patuloy mong gamitin, kasama po si Pastor Abe, Panginoon, at sa inyo po namin itinitiwala ang aming mga buhay. Ibaba mo po ang bawat isa, sa gayon ikaw lamang ang siyang may taas at may tanghal sa mundong ito. Sa iyo ang lahat ng aming pasasalamat, sa iyong papuri, sa iyong karangalan, sa iyo ang kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Okay, muli po, magandang hapon po sa lahat ng mga nakakasama po natin sa talakayan. At sa hapon pong ito ay isang medyo nakakalitong aralin ang ating pong tatalakayin sapagkat marami po ang nalilito sa bagay na ito at siyang ating lilinawin ngayon. So, bibigay na po natin ang pagkakataon sa ating pong pastor nato para mailahad ang ating pong pag-uusapan sa mga sandaling ito. Pastor? Gandang hapon po sa bawat isa sa ating mga kapatid at mga nakikipagtalakayan o nakikipag-aralan. Ang paksa po natin ay yung pong hindi po namin nasagot kaagad nung mga unang talakayan. Patungkol po sa kaharian ng langit at kaharian ng Diyos. Ngayon, nagkaroon na po kami ng pagkakataon upang ito po ay talakayin at maipaliwanag sa inyo kung ano talagang tinuturo ng banal na kasulatan. Ang ating pong paksa sa hapong ito may pamagat na ang kaharian ng langit at ang kaharian ng Diyos. Ito ba'y magkaiba o iisa lamang? Yan po ang ating liliwanagin sa hapong ito. Ating munang paliwanag ang patungkol po sa salitang ang kaharian. Sang-ayon po sa Biblia. Ulitin ko po. Sang-ayon po sa Biblia ang kaharian. Bago po maunawaan ng isang tao, lalo na ng isang Kristiyano na nag-aaral sa mga katuroan po ng banal na kasulatan patungkol sa kaharian ng Diyos, ang katotohanan ay kailangang maitatag o mapagtibay sa kanyang kaisipan. Ano po ito? Na ang Diyos ay mayroon isa lamang. Mayroong isa lamang kaharian ang Diyos. Hindi po marami. Bagamat tinutukoy ito sa pamamagitan ng iba't ibang katawagan sa Biblia. Tinutukoy po yung salitang kaharian ay binabanggit sa iba't ibang katawagan sa banal na kasulatan. Halimbawa po, itong binabanggit po sa inyo, una, kaharian ng Diyos. Binabanggit po yan sa banal na kasulatan. Pangalawa, kaharian ng langit. Ang pangatlo po na naitala dito ay kaharian ng Panginoon. At ang ikapat po ay kaharian ni Kristo. Yan pang mga limbawa ng katawagang kaharian. Ngayon, lahat po ng mga katawagang ito na binanggit ko, kasulat dyan sa screen,
ay ginagamit na halinhinan. Ginagamit po lamang yung halinhinan or interchangeably. At ang mga ito ay magkasing kahulugan. Ginagamit po yung halinhinan lamang, ngunit yan po ay magkasing kahulugan. Iisa pa ang kahulugan yan. Kailangan po yan ay maitatag o mapagtibay sa ating kaisipan para hindi po tayo malito o maligaw. Sa isang aklat po na hindi po dispensational, ayon sa kanyang paliwanag, hindi ko na po nadalang aklat, pero babanggitin ko sa inyo kung anong aklat, kung anong pahina. Meron po akong aklat nito. Ang sabi niya po, ang pinakakatanggap-tanggap na kahulugan o definition ng kaharian ng Diyos sa mga evangelicals o sa mga katulad natin ay God reigning in the hearts of His people. Sa Tagalog po, ang paghahari ng Diyos sa mga puso ng kanyang mga tao. Sa mga puso po ng kanyang tao, yan pong kaharian, ang paghahari ng Diyos sa puso kanyang mga tao. Mababasa natin po sa Biblical Studies in Final Things. Aklat na Biblical Studies in Final Things. Ang author po ay si William Cox. Sa pahina 38, mababasa po natin sa aklat na yan. Ngayon po ang kanyang definition, ang paliwanag. Yan po daw pinakatanggap-tanggap. Ang paghahari ng Diyos sa puso ng kanyang mga tao. Sa ating pong pagpapatuloy, ang paghaharing ito ay humihigit o umiibabaw sa panahon at distansya. Bakit po sinabi kong umihigit o umiibabaw sa panahon at distansya? Bakit po? Sapagkat ang iba pong mga tagapagturo, lalo na po mga dispensationalist, ay nililimitahan ito, una, sa panahong 1,000. Ibig sabihin, ito po daw karaan ng Diyos ay 1,000 lamang, 1,000 taon. Nilimitahan nila. Ano pa po? Kalang katuruan. Inilalagay po nila sa panghinaharap na panahon. Ito daw po ang kaharian ng Diyos. O kaharian ni Kristo ay sa panghinaharap pa. At sa isang itinalagang lugar. Nabanggitin ko na po sa inyo, sa Jerusalem. Yan po ang kanilang katuruan. Ang teritoryo ay doon po sa Jerusalem. Yan po ang katuruan ng mga dispensational. Ito pong kanilang katuruan na ito ay salungat sa katuruan ng banal na kasulatan. Ibig ko sabihin ng salungat, hindi po kaayon. Bakit po? Sapagkat ang banal na kasulatan ay maliwanag na tuturong ang kaharian po ng Diyos o ng Panginoon Kristo ay walang hanggan. Walang hanggan po at mababasa natin sa aklat ng mga awit 145, ang talata po ay 13. Pakibasa po natin, Pastor. Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian, at ang kapangyarihan mo'y sa lahat ng salit-saling lahi. Maliwanag po ang ating nadinig. Ang kaharian daw po ng Diyos ay walang hanggan. Yan po ang ating po nabasa. Hindi po 1,000 taon lang.
Yan po bilang patunay na hindi po yan na higit po doon sa sukat na distansya o panahon. Yan po ay dito na binanggit po sa aklat ng mga awit na ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Yan po ang sukat ng panahon. Pangalawa, wala po itong itinilagang lugar o isang teritoryo na nakatala dyan. Di po. Bakit po? Noong pong ang Panginoon sa Kristo tanungin ang kanyang mga alagad o ng mga parisayo, hindi pala mga alagad, mga parisayo, noong kanyang kapanahunan, ay ganito po ang kanyang sinabi, na ito pong kaharian na hindi sakop ng anumang kontinente o isang lugar, malaking lugar ang sumasakop ng kaharian. Nung sagutin po ng Panginoon sa Kristo, mga nagtatanong sa Kanya, na mababasa natin sa aklat ni San Lucas, Kapitulo 17, ang talata po ay 20 hanggang 21. Basahin po natin at mapapatunayan po natin. At palibhas ay tinanong siya ng mga Pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ni sasabihan man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Napakaliwanag po. Ito po ay sumususog o nagpapatibay sa sinabi ng isang tagapagturo na hindi dispensational. Ito nga po si William Cox. Ng paghahari ng Diyos, ang pinaka-tamang interpretasyon, ang Diyos ay naghahari sa puso ng kanyang mga tao. At ayan po, sinabi ng Panginoong Kristo, ang kaharian ng Diyos ay nasa sa loob ninyo. So, ang paghahari po ng Diyos, nasa pagkatao ng isang tao, nasa puso, sa kalooban ng isang tao. Doon po naghahari, umiiral ang kaharian ng Diyos. Yan po ang dapat nating malaman at mapagtibay sa ating puso at isipan. Katulad nga po ng nasabi ko na po sa inyo, kani-kanina lang. Maging dito po sa ating pahapyaw o saglit na sulyap sa mga talatang babanggitin, gitip po natin, pag-aaralan natin, ay makikita na bagamat ang kaharian ay magiging ganap sa ikalawang pagparito ni Kristo. Ito'y naitatag na. Bakit sinabi ko po magiganap? Sapagkat sa ikalawang pagparito ng Panginoon sa Kristo, nung una natin talakayan, ang kaharian po'y naitatag niya. Subalit ang kaharian ito ay kanya pong ibibigay sa Diyos. Ibibigay niya po ito sa Diyos o sa Ama. Basa natin sa aklat ni Apostol Pablo. Hindi ko na po babanggitin. Upang ang Diyos na ang umiral sa kalahatan. Yung po ang tinuturo doon. Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Yun po ay sa kalawang pagparito ng Panginoon. Ngayon, upang mapagtibay po na ang kaharian niyang ibibigay niya ay kasalukuyang umiiral o presente sa ating kapanahunan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Kristo, eh basahin po natin ang katuruan mismo ng Panginoon Kristo. Ito mismo sinabi ng Panginoon Kristo. Kung ito po ay sinasalungat o hindi kaayon yung katuruan ng dispensational, sila po ay nagtuturo ng may kamalian. Sapagkat ayon po sa kanila, ang kaharian daw po ng Diyos o kaharian ng Panginoon Kristo ay sa second coming pa maitatatag. Yun po ang kanilang katuruan. Magtatayo daw po ng kaharian ng Panginoon sa Kristo sa Jerusalem at ang sukat
ng pagharing ito ay 1,000 taon lamang, na sumasalungat po naman doon sa sinabi ng aklat ni Haring David na ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Yan po ang ating mililiwanag. Ngayon, patunayan po natin muli na ang kaharian ng Diyos umiiral na nung pang-unang siglo, nung panahon ng unang iglesia, at mababasa natin ang unang talata sa Kolosas 1:13. Basahin po natin. Kolosas Kapitulo 1, ang talata ay 13, sa magitan ng pagpapaliwanag ni Apostol Pablo. Basahin po natin. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kaniyang pag-ibig. Maliwanag po sa talatang ito na mayroon na pong kaharian. Yung po mga tiga-Kolosas ay inilipat daw po sa kaharian ng anak, Panginoon Kristo, ng kanyang pag-ibig. Meron na pong kaharian ng anak at doon napalipat yung mga taong sumasampalataya. Yan po ang ayon sa paliwanag ni Apostol Pablo, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Maliwanag po. Meron na pong kaharian ng pangunang iglesia pa. Yung iglesia sa Kolosas ay na nando sa kaharian ng anak ating Panginoon sa Kristo. Ang ikalawa pong talata ay Mateo 11:12. Basahin po natin ang Mateo 11, ang talata po 12. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Dito po sa talatang ito na ating nabasa, meron po itong kaugnay na talata. Ito po ay sa 7:28. Ito sa susunod. Para mapagtibay po natin na ito po ay kaharian ng Diyos. Sabi po dito sa Matthew 11:12, at mula sa araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit, ang binanggit po dito, kaharian ng langit, ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ang mga taong mararahas. Basahin po natin yung 7:28 para maliwanagan po natin. Sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng mga babae ay walang dakila kaysa kay Juan. Gayunmay, ang lalong maliit sa kaharian ng Diyos ay lalong dakila kaysa kanya. Sa mga tuwid, dito pa lamang sa talatang ito, bagamat hindi pa tayo dumadako doon sa pagpapatunay ng kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, ay isa lamang. Dito, nakita nyo, ang pagkabanggit kanina, binanggit na kaharian ng langit. Pero dito po sa 28, sa Matthew 11:12 po, kaharian ng langit, binabanggit. Pagdating po sa Lucas 7:28, kaharian ng Diyos po ang binanggit. Nakita nyo po ba? Ginamit na halininan. Yan po ang ating nakita at nabasa. Meron na pong kaharian noong panahon pong si Juan Bautista nangangaral. Niiral na po. Ngayon, dito po, ang kapat po, yung talatang kababasa lang natin kanina. Lucas 17, talatang 20 hanggang 21. Basahin po natin. At palibhas ay tinanong siya ng mga Pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita, ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ito pong sinasabi ng Panginoon sa Kristo, ang kaharian ng Diyos, sapagkat ito pong ibig sabihin ng salitang kaharian sa original na Grego ay basileia, na ibig sabihin po ang paghahari, pamamahala.
at gobyerno ng Diyos, ang sinasabi niya dito ng Panginoon Kristo, ay nasa sa loob ng tao, nasa puso po ng tao. Yan po ang pinaliwanag ng Panginoon. Hindi po ito isang imperyo na mapagkikita, kundi ito po'y paghahari. Paghahari o pamamahala ng Panginoon sa buhay at puso ng isang tao. Yan po ang pinaliwanag ng Panginoon Kristo. Sabi niya, ang kaharian ng Diyos nasa loob ninyo. Ngayon, yung personal pronoun, ang sinabi na ninyo, hindi po yung mga Parisayo. Sapagkat hindi po naman doon naghahari ang ating Panginoon Kristo o ang Diyos, kundi doon sa puso ng mga mananampalataya ng Panginoon at ng Diyos. Yung pong pinapaliwanag dito ng ating Panginoong Kristo. Sana po naunawaan ninyo, mga kapatid at mga nakikinig, ikipag-aralan. Ngayon, bumasa pa po tayo ng talata bilang pagpapatunay ng iglesia na ang kaharian po ay umiiral na. Nakaliktang Pastor Nuevo Uno, hindi natin Oo. nakalimutan basahin, ano? Oo. Atin muna pong basahin yung kanina, nakaligtaan pong basahin. Nga umiiral na po ang kaharian ng Panginoon nung naandito pa po siya sa lupa. Nung umakyat siya, pagkatapos ng umakyat sa langit, umiral na po. At dadagdagan ko ang paliwanag. Basahin po natin yung Marcos. Bago natin basahin po itong ikalimang talata, pagpapatunay na umiiral, pakinggan po muna natin ang ating Panginoong Kristo. Di ang kanyang pagpapatunay, pagpapatibay na ang kaharian ng Diyos ay umiral noong unang siglo. Ito po, basahin natin ang Marcos Kapitulo 9, ang talatay 1. Nakaligtaan po natin basahin. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayong ito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Sa liwanag po ng salita ng ating Panginoon sa Kristo, yung po mga alagad niya na kasing edad niya o kapanahon niya, sabi niya, meron doon hindi dadanas ng kamatayang pisikal, makikita nila ang pag-iral. Ng kaharian ng Diyos. Makikita nila ang kaharian ng Diyos na may kapangyarihan. At nung kailan po naganap yan? Yan po yung atin na pong napagtibay nung nakaraang pag-aaral. Naganap po yan nung araw ng Pentecostes, na kung saan pagkaakyat ng Panginoon sa kanan ng Ama sa langit, ay ibinuhos niya ang Espiritu Santo. Doon ang kapangyarihan po ay nabuhos noong araw ng Pentecostes at ang mga alagad ng ating Panginoong Kristo nangapuspos ng kapangyarihan ng Diyos at nagsipangaral sa iba't ibang dako. Nangaral po sila na may katapangan sapagkat ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumasa kanila. Yan po ang katuparan na sinabi ng Panginoon Kristo. Pagkaraan po ng 10 araw, mula nung umakyat siya sa langit, yung po tinatawag na araw ng Pentecostes, pinagkaloob po ang Espiritu Santo, kapangyarihan. At yung kanyang mga unang mga alagad ay nagsipangaral na may katapangan. Inuulit ko po. So, umiral po noon ang kaharian ayon sa pagkapaliwanag ng ating Panginoong Kristo. Yan po ang sinasabi ng Marcos Kapitulo 9, ang talatay 1. Basahin po natin yung dagdag na talata bilang pagpapatunay na umiiral na noong first century ang kaharian ng Diyos.
Marcos, Kapitulo 1, talatay 14 hanggang 15. Umiiral o presente na po. Basahin po natin ang Marcos, Kapitulo 1. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi na naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Daliwanag po ng sinabing ito ng lingkod ng Diyos. Pagkatapos na si Juan ay madakip si Juan, ang Panginoon Kristo po ang nangangaral dito. Sinasabi, naganap na ang panahon. Fulfilled na po ang panahon na ang kaharian ng Diyos ay iiral na. Yan po ibig sabihin. Naganap na ang panahon, malapit na. Iiral na po ang kaharian ng Diyos, kayo magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Yan po ang pagkapaliwanag ng ating Panginoong Kristo. Naganap na ang panahon. At nagkaroon nga po ng katuparan ang sinabing niyang iyan noong pong araw ng Pentecostes. Noong pong araw ng Pentecostes, umiral na po ang pagkatatag ng kaharian ng Diyos o ng ating Panginoong Kristo. At kahulihan natin talata bilang pagpapatunay ay Apokalipsis Kapitulo 1 ang talatay 6. Basahin po natin. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Diyos at Ama. Sumakaniya nawa ang kapaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. Dito po naman sa Apokalipsis Kapitulo 1, ang talatay 6, dito naman ay pinatutunayan nga ang kaharian ng Diyos ay ang iglesia o ang mga Kristiyano. Natalakay na din po natin noong nakaraan. Hindi na po natin papaliwanag pa ang detalye. Ngunit ayon sa talatang ito, sinulat ni San Juan, ang iglesia po ang kaharian ng Diyos dito sa talatang ito. Yan pong maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan. Di na po natin dadagdagan sapagkat ang layunin po natin sa pag-aaral nito patunayan ng iglesia na ang kaharian ng langit at ang kaharian ng Diyos ay iisa po lamang. Yan po ang ating patutunayan sa mga sumusunod na pag-aaral po natin sa mga oras na ito. Ngayon, atin pong pag-aralan ang katuruan ng mga dispensational. Na akin pong tahasan sasabihin sa inyo na aral ng tao. Dahil kung sinabi aral ng tao sapagkat hindi po yan ang tinuturo ng salita ng Diyos. Patutunayan po natin sa hapong ito. Itinatayo po ng mga tagapagturong dispensationalist ang kanilang depensa tungkol dito. Nakaharian ng Diyos at kaharian ng langit sangayon sa kanilang palagay. Itong tinuturo nila na ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng langit ay nagkaiba, palagay po lamang nila. O view po lamang nila to. Pag sinabing pong palagay, wala pong katotohanan. Na ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng langit ay magkabukod na kaharian. Patuloy po natin pag-aralan. Noong pong taong 1834, si Nelson Darby, ito po ang ama ng dispensationalism, ay gumuhit o nagsulat
patungkol sa pagkakaiba sa pagitan po ng dalawang katawagan, yung kaharian ng langit sa kaharian ng Diyos. Nagsulat po ng katuruan ganyan at sa bandang huli, ito po ay naisama sa mga tala ng Scofield Reference Bible. Ito pong si Cyrus Ingerson Scofield ay kaisa po ni John Nelson Darby sa paniniwala. At ito po ang kanyang binanggit sa aklat. Sa aklat po ni Cyrus Scofield. The kingdom of God should be distinguished from the kingdom of heaven. Yan po ang kanyang sinabi. Magkabukod po ang kingdom of God at saka kingdom of heaven. Scofield Reference Bible, page 1002. Mababasa po natin. Yan po ang katuruan ni Scofield. Nakasulat sa Scofield Reference Bible, page 1002. Gusto natin makita, mababasa po natin. Yan, patuloy po natin pag-aralan ang katuruan nilang ito. Ang sinasabi ng mga dispensationalists na pagkakaibang ito ay kuro-kuro lamang o haka-haka lamang at walang kasiguruhan. Bakit po? Kapag pag binasa natin kung ano talaga nakasulat sa Biblia, ay mapapatunayan natin hindi po totoo ang kanilang tinuturo. Yan ay katha lamang nila upang mapagtibay yung kanilang view. Ngayong kaharian ng langit at kaharian ng Diyos ay magkaiba. Nagdadagdag po sila ng mga katuruan na hindi na po natin naisama sa araling ito. Ang atin na lamang po pagtitibayin na ito pong dalawang katawagang ito ay iisa lamang sa pamagitan po ng ating comparison. O, ikukumpara natin ang sinasabi ng mga talata. Susundin po natin yung sinasabi doon sa Ecclesiastes 7:27 na ganito po ang ating naunawaan na noong nakaraang talakayan. Yung pagkukumpare o ugnay. Ito po, basahin po natin. Gagawin po natin sa hapong ito. Narito, ito'y aking nasumpungan. Sabi ng mga ngaral na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Ngayon, atin po ngayong pagkumpiren ang mga talata kung ito bubang kaharian ng langit at ang kaharian ng Diyos ay magkaiba. Ang unang talata po natin na babasahin ay mababasa sa aklat ni Mateo, Kapitulo 11, ang talata po 12. At ikukumpara po natin to sa aklat naman ni San Lucas, Kapitulo 16, ang talata po 16. Pakibasa niyo, Pastor. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan. Yan po ang sinabi. Kaharian ng langit po ang binanggit sa Mateo Kapitulo 11, talata 12. Yan po ang tala ni San Mateo. Yan po sinabi niya. Kaharian ng langit ang binanggit niya ay nagbabata ng kaharian ng mga karawan ni Juan Bautista. Ngayon, basahin naman po natin ang San Lucas bilang comparison. Doon naman sinabi sa Kapitulo 16, ang talata ay 16. Oh. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral. Dito po naman sa aklat ni San Lucas, ebanghelyo ng ang kaharian po naman ng Diyos ang binabanggit. Tandaan po natin. Ang panahon ito, panahon ni Juan Bautista,
na kung saan ang dalawang katawagang ito ay pinangaral. Walang pagkakaiba po. Dito po sa talang ito, nung Mateo Kapitulo 11 hanggang 12, 16 ng Lucas, ang kaharian po ng Diyos at ang kaharian ng langit ay iisa po lamang. Ayon po sa ating nabasa. Maliwanag po, hindi po magkaiba. Yan po nais naming mabatid ninyo sa hapong ito. Marcos, Kapitulo 11, Talatang 12, kaharian ng langit ang binanggit. Sa Lucas 16, kaharian naman ng Diyos ang binanggit. Ito sa panahon ni Juan Bautista. Hindi po ito magkaibang kaharian. Pangalawa, yung sinasabi po sa Mateo Kapitulo 4, ang talatay 17. Basahin po natin. Mateo Kapitulo 4, ang talatay 17, at paggambingin natin yung 1:15 ng Marcos. Basahin po muna natin ang Mateo 4:17. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, "Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Ayun, yun po ang sabi. Sabi ni ng Mateo sa kanyang tala. Mula noon, nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Ang itinala po dito ni San Mateo, malapit na ang kaharian ng langit. Ngayon, ikumpara po natin sa Marcos Kapitulo 1, ang talatay 15. Pakibasa niyo, Pastor. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya. Ang binanggit sa naman Ebanghelyo. dito ni San Marcos ay kaharian ng Diyos. Kita niyo ba ang comparison? Hindi po magkaiba. Ang mensahe po nila ay isang kaharian. Ang sinasabi ni Mateo, kaharian ng langit. Ang sinabi naman ni San Marcos ay kaharian ng Diyos. Wala pong pagkakaiba. Iisa lamang pong kaharian ang kanilang binabanggit. So, sa makatuwid, yung pong kaharian ng langit at ang kaharian ng Diyos, isa lamang kaharian. Sa mga talatang ito na ating binasa. Ngayon, pansinin po ninyo, mga kapatid at mga kasama sa pag-aaral na ito. Kung ang kaharian ng langit at ang kaharian ng Diyos ay magkaiba, ano po, lumilitaw. Lumilitaw po dito na si Jesus ang nangaral ng dalawang magkaibang kahariang malapit na sa isang panahon lamang. Yan po ang lalabasan niyan. Kung ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Diyos ay magkaiba, ay nangarap po ang Panginoon ng dalawang magkaibang kaharian malapit na sa iisang panahon lamang. Yan po ang lalabasan niyan. Yan po na unawaan nyo. Nga ang sinasabing kaharian ng Diyos ay isa po lamang. Hindi po nangangaral ang Panginoon Jesus ng dalawang uri ng kaharian magkaiba sa isang panahon lamang. Hindi po maaaring kontrahin ng ating Panginoon sa Kristo ang kanyang sinasabi. Yung pong kaharian ng langit at kaharian ng Diyos ay iisa lamang kaharian. Yan po ang pinatutunayan ng ating pinagkumparang mga talata. Yan po ang ikalawa. Ngayon, ang ikatlo po natin talata na bibigyan ng comparison ay mababasa natin sa Mateo Kapitulo 10, ang talata po 7.
nung itusan po. Ano po ang panahong ito? Nang utusan po ng Panginoon sa Kristo, ang 12 niyang alagad na mangaral. Basahin po natin. Nung utusan niyo po ang kanyang mga alagad na magsipangaral. Ito po mapabasa po natin sa Mateo 17. At samantalang kayo'y nangaglalakad, Oh. ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Oh. Inutusan sila mangaral. Ano po ang pinapangaral? Ang kaharian ng langit ay malapit na. Yan po ang inutos niya sa kanyang mga apostol, mga alagad. Sa Mateo 17, ganun po ang tala. Subalit pansinin niyo po ang comparison. Sa Lucas Kapitulo 9, ang talata 2. Basahin po natin. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Oh, dito naman po, ang binanggit po ay kaharian ng Diyos. Ang ipapangaral. Sa Mateo 17, ulitin ko po. Sinabi niya sa 12 alagad niya, papangaral ay kaharian ng langit ay malapit na. Pagdating naman po dito sa tala ni San Lucas, mga alagad niya din ang inutusan niya. Pero ano sinabi? Ipangaral ang kaharian ng Diyos. Yan ba sinabi? Pansinin po ninyo. Sa simpleng paghahambing. Simple lang ito, paghahambing. Maliwanag na ang kaharian ng langit ay ang kaharian ng Diyos. Hindi po magkaiba. So, yung itinuturo ni Scofield at ni John Darby ay salungat po. Kayo na po ang umunawa. Salungat po ang kanilang pananaw at katuruan sa tunay na sinasabi ng banal na kasulatan. Dagdagan pa po natin ang paliwanag, mga kapatid, sa ating ginagawang pag-aaral. Ginagamit po ni San Mateo ang katawagang kaharian ng langit sa pangkalahatan. Yan po ang kanyang ginagamit, yung pong kaharian ng langit. Sa kanyang mga sulat, kaharian ng langit ang kanyang ginagamit. Yan po ang nais naming maunawaan nyo, maitatag nyo sa inyong isipan. Samantalang si Marcos at si San Lucas, sa pagtatala ng mga katulad na pananalita, ay gumamit ng katawagang kaharian ng Diyos. Ang ginagamit mo ni San Mateo na katawagan ay kaharian ng langit. Samantalang si San Marcos at si San Lucas, ang ginagamit mo ng katawagan ay kaharian ng Diyos. At patutunayan po natin na iisa lamang ang tinutukoy nila, pero magkaiba ang katawagan na kanilang ginagamit. Sana po naunawaan nyo, mga kapatid na nakikipag-aralan. Inaasahan po namin na hindi lang po kayo nakikinig, kundi kayo po ay nag-aaral at inuunawa nyo ang ating pinag-aaralan. Ngayon, dumako na po tayo sa mga talatang paghahambingin natin. Katulad ng sinabi ko sa inyo, ang ginagamit na katawagan ni San Mateo
ay kaharian ng langit. Samantalang sa Marcos at sa Lucas ay kaharian ng Diyos. Pakinggan po natin. Pero isa lamang ang tinutukoy nila. Basahin po natin Mateo Kapitulo 5, ang talata 3 sa English. Basta sa Tagalog po walang poor na mahirap Pero sa English po, blessed are the poor. Yan po Blessed sino- are the poor in spirit, Oh. for theirs is the kingdom of heaven. Pagkatapos, kumpara po natin pastor sa Lucas, sa 8:20. At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Iisa po lamang ang tinutukoy. Iisa po lamang ang tinuturo nila, pero ang katawagang ginagamit ay magkaiba. So, nakikita po natin, ginamit po nilang halininan lamang. Pero synonymous po, nagkasing kahulugan po ang kanilang tinuturo. Hindi po magkaiba. Yan po ang nais namin naipabatid sa inyo at may paliwanag ng gusto. Ito pa po. Dahil po natin ang Matthew, ito ang katawagan na ginagamit sa Mateo. Kapitulo 8, talata 11. Basahin po natin. At sinabi ko sa inyo Oh. na marami ang magsisipanggaling sa silanganan Mm. at sa kanlunuran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Ayun. Kaharian ng langit ang ginamit po ni Mateo sa kanyang tala. Basahin po naman natin sa Lucas 13:29 kung paano po naman ang pagkagamit. Ano ang katawagang ginamit ni San Lucas? 13:29. At sila'y magsisipanggaling sa silanganan Oh. at sa kalunuran Oh. at sa timugan at sa hilagaan Oh. at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos ang ginamit. Pareho lang po ang kanilang tinuturo. Pero ang katawagang ginagamit nila magkaiba. Si San Mateo, kaharian ng langit. Si San Lucas, kaharian ng Diyos. Pero iisa ang kanilang tinutukoy sa kanilang pinapaliwanag. Ang mga din po, sa mga talatang iyan, yung kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, iisa lamang. Patuloy po tayo. Dadamihan po natin para lalong mapagtibay. Hindi lamang tatlo. Kasi sa Biblia po, ang patutuod daw po ng dalawa ay pinaniniwalaan. Ito po ay tatlo na sa ating ginagamit na comparison ito. Bukod doon sa mga nauna na comparison na. Mateo Kapitulo 11, talata 11, ay atin po naman i-compare o ihambing sa 7:38 ng Lucas. Basahin natin yung Mateo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganganak ng mga babae, ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayunman, ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa kanya. Ayun. Ang ginamit po, kaharian ng langit. Pero ikampura po naman dito sa tala ni San Lucas, 7:38, kung anong po naman ating mapapakinggan. Basahin po natin. At nakatayo sa likuran sa kaniyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kaniyang mga paa. Mali tayo ng tala, Pastor. Kamali po tayo. 28 po, talatang 28. Ano po ang lagay niyo dyan, Pastor? 38? Ha? 38 ay 28, nakamali po tayo ng lagay, Pastor. 7:28. Yan po. Sorry po mga kapatid, ang nakalagay pang talata po ay 7:28. Sinasabi ko sa inyo,
Sa mga pinanganak ng mga babae ay walang dakila kaysa kay Juan. Gayunmay, ang lalong maliit sa kaharian ng Diyos ay lalong dakila sa kanya. Kaharian ng Diyos ang ginamit dito po sa 7:28. Mali po yung 38. Ang tunay na comparison po ay Matthew 11:11 compared to Luke 7:28. Yan po. At nakita natin sa Lucas 7:28, ang ginamit po ni San Lucas ay kaharian ng Diyos. Pero ang tinatalakay niya po dito ay si Juan Bautista. Sana na nuwaan niyo po. Sorry po sa pagkakamali lang. Error doon sa isang pagkakamaling yun. Hindi po 38, kundi 7:28. So, atin na pong pagtibayin. Yung kaharian ng langit, kay Mateo, kay San Lucas naman, ay kaharian ng Diyos. Isa lamang po tinutukoy, pero magkaibang katawagan. Ulitin ko po, ginagamit interchangeably, pero synonymous po, magkasing kahulugan po. Kaapat, Mateo 13:11. At ikumpara po natin sa Marcos 4:11. Yun po ang Mateo 13:11. Kaya natin, Pastor. At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapat hindi ipinagkaloob sa kanila. Sa tala po ni Mateo, ang binanggit niyo po ay kaharian ng langit. Sa inyo'y pinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Yan po ang pagkatala ni San Mateo. Ang ginamit niya po ay kaharian ng langit. Pero basahan natin ang kaugnay na talata. I-compare po natin sa Marcos 4:11. Kung paano po naman ang pagkatala ni Marcos. Sa ganun din pong passage. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Napansin niyo po ba? Pareho lang ang tinatalakay nila, pero magkaiba ang katawagang binanggit. Si Mateo ay kaharian ng langit. Ang binanggit ni San Marcos ay kaharian ng Diyos. Pero isa ang kanilang pinapaliwanag. Isa po ang pinapaksa nila. Napakaliwanag na po. 4 na pong talata yan, binigyan natin ng comparison. Dagdagan pa po natin ng 2. Para lalo pang tumibay. Ano, Pastor? Sabi, 4 eh. Baka pa. Dagdagan natin. Mateo 13:31. Ihambing po natin sa 4:30 ng Marcos. Nagtitibay po natin eh. Mateo 13:31. Pastor. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mostasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kaniyang bukid. Ayan, ang pinapaliwanag po dito sa Mateo ay kaharian ng langit. Tulad daw po sa isang butil ng binhi ng mostasa. Ay pakinggan naman natin. Ang tala naman ni San Marcos sa 4:30 ng kanyang sulat. Pakinggan po natin. At kaniyang sinabi, sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos? O sa anong talinghaga, isasaysay natin ito? Tuloy, 31, Pastor. Itutulad. Dagdagan nyo ng 31, Pastor, sa pagbasa nyo. Ito. 31.
Ito'y tulad sa butilang binhi ng mostasa na pagkahasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nanga sa lupa. Sa mga katwid, parehong ko na tinatalakay. Pero ang katagawan ginamit nila ay makaiba. Si Mateo ay kaharian ng langit, samantalang si Marcos, sa Marcos po ay kaharian ng Diyos. Pero, iisa ang kanilang ipinapaliwanag. Dagdagan pa po natin. Mateo 19:14. Ihambing po natin sa dalawa, sa Marcos at sa Lucas. Kung ano po naman ang sinasabi nila. Mateo 19:14. Basahin po natin. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Ang tinatalakay po ng Panginoon Kristo, yung mga bata, yung maliliit na bata. Pero ang ginamit niya po ay kaharian ng langit. Sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Kaharian ng langit ang ginamit niyo po sa salita. Katawagan. Pakinggan naman po natin si San Marcos, Kapitulo 10, ang talatay 14. Paano po naman ang katawagan ginamit niya? Datapot nang ito'y makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito, nauukol ang kaharian ng Diyos. Magkaiba po ba? Hindi po. Ang katawagan, pero po kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, ay magkapareho. Iisa lamang po. Doon nauukol ang mga bata. Sabi ng Panginoon sa Kristo, sa kaharian ng langit. At ala naman ni San Marcos, kaharian ng Diyos. Hindi po magkakontra. Iisa lamang po ang tinutukoy. Basahin naman natin sa San Lucas. Pastor, ano naman ang tala ni San Lucas? Katungkol po doon sa kaharian ng langit na sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Datapot pinalapit sila ni Jesus sa kaniya, na sinasabi, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata, at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito, nauukol ang kaharian ng Diyos. Sa Mateo, kaharian ng langit ang binabanggit niya. Si San Marcos at si San Lucas ay parehong kaharian ng Diyos, pero iisa lamang ang tinutukoy nila. Hindi po magkaiba. Yung po mga bata doon daw na uukol. Sa kaharian ng langit, sabi ng Panginoon, sa tala naman ni San Lucas at ni San Marcos, kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, sa mga talatang ito, ay isa lamang. Yan po maliwanag na ating napatunayan. Ngayon, ito, lalo pa itong matindi po ito. Lalo pa itong matibay. Mababasa natin. Yung nakatala po dito sa Mateo 19:23 at 24. Makasunod po ng talata to. Na kung saan ang makatulad na katawagan ay ginamit. Yung makaibang katawagan, hindi pa makatulad. Nakaibang katawagan na kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, ginamit po sa makatulad na salita, makasunod, parehong ginamit. Wala pong comparison. Ibig kong sabihin, ang dalawang katawagan, ito, tama po pala dapat sinabi,
ang dalawang katawagan ay ginamit sa magkatulad na sipi o magkasunod na talata. Basahin po natin, Pastor. Yung 23. Basahin natin yung 23. At dito ba makikita nyo na inulit muli ng Panginoon. Pero ang binanggit niya, sa ikalawang pag-ulit niya, nung una, binanggit niya po ay kaharoon ng langit. Sa pag-ulit niya muli ng parahong inaliliwanag niya, binanggit niya naman na kaharian ng Diyos. Basahin po natin ang Mateo 19:23. At sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Yan po sinabi niya, mayroon daw makapasok sa kaharian ng langit ang isang taong mayaman. At ikumpara naman natin sa susunod na talata na inulit niya lamang ang kanyang sinabi. At muling sinasabi ko sa inyo, Oh. magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayon kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang tinutukoy po dito ang taong mayaman, mahirap daw makapasok sa kaharian ng langit. Pagkatapos, sa sumunod na talata, inulit niya, kaharian naman ng Diyos ang kanyang binanggit. Ang ibig ba sabihin dito, ang Panginoon ay kinontra niya ang kanyang sarili? Hindi po. Ang ibig lamang nitong ipaliwanag, ang kaharian po ng langit at kaharian ng Diyos ay isa. So, di po ba? Oo. Di isa, hindi po magkaiba. Kung magkaiba po yan, kinukontra ng Panginoon sa Kristo, ang kanyang sarili. Nagtuturo siya ng dalawang kaharian na ang tinutukoy niya naman ay isa lamang persona, yung taong mayaman. No. Meron po kayong dagdag ng paliwanag, Pastor? Mamaya po, para hindi maano yung sa bandang huli ko sasabihin yung Yan. Sige po, Pastor. para hindi pa preempt yung ating pinag-uusapan. Dagdag nyo lang, Pastor, sapagkat malapit na po tayo matapos. Sa liwanag po ng ating mga nabasa at napag-aralan, mga kapatid, mga katalakayan, nakikipag-aralan, mapagtitibay po natin na walang anumang dahilan po, wala pong dahilan o katwiran na magagawa pa ang sino man o lalo na mga grupong dispensationalist upang ipilit at ipagdiinan na ang kaharian ng langit ay naibang kaharian sa kaharian ng Diyos. Yan po ang ating napagtitibay. Wala pong dahilan para ipilit mo. Ito yung napakaliwanag na ang kaharian ng langit at ang kaharian ng Diyos ay isa po lamang. Naliwanag ng ating mga napag-aralan na. Ito po lamang ang masasabi natin at matitiyak. Ito po ang tiyak na masasabi natin. Ito pong kanilang katuruan ay isa na namang lalang ng kamalian. Pastor, isa na naman yung maling aral ng dispensational. Sahin po natin yung Efeso 4:14, Pastor. Yung talatang suporta natin dyan sa lalang ng kamalian. Sige, basahin natin. Pastor. Ang tawag po dyan sa English ay winds of doctrine. Na pinaliniwalaan ng mga tao, mga katuroang hindi naman sinasang-ayunan ng banal na kasuratan. Basahin natin ang 4:14 na sa magitan ni Apostol Pablo. Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng nahangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan
ayon sa mga lalang ng kamalian. Yan po, yan po, gumagawa po sila ng ibang doktrina para lamang i-promote yung kanilang paniniwala, pero hindi po yan talaga ang itinuturo ng banal na kasulatan. Pastor, kayo po dagdag magpaliwanag, no? Oo. Bakit ganon? Yun, atin pong papagtibayin. Bakit po nagkaganon? Hindi naman po tayo, pastor, sabi nga natin, hindi kaya tayo nagtatalakayan upang ipakita na sa ating mga tagapakinig na tayo merong higit na nalalaman, pastor. Oo. Hindi pa ganun layunin natin, kundi upang ipaunawa sa kanila na ang kaharian ng langit, kaharian ng Diyos ay magkaiba. Yan po hindi po sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Sa liwanag na ating tinalakay, ang kaharian po ng langit at ang kaharian ng Diyos ay isa lamang kaharian, pastor. Oo. Hindi po yan magkabukod o dalawang kaharian. So, Yan po maliwanag natin natutunan. Nais po natin yung mali ay may tuwid. May tuwid. Ngayon, bakit po sila nagkakamali? Ano po dahilan? Dahil hindi po lubos na pagkaunawa ng mga kasulatan. Yan po sinabi ng ating Panginoon kung bakit po maraming tao, pastor, ay nagkakamali. Oo. At ang gagawin po natin halimbawa, itong nasa Mateo 22:29, naganto po ang background, pastor. Dito na po ako magtatapos. Oo. Kaya po nagkakamali. Diyan po ay meron pong sa mga Hudyo po, pagka po pag-asawa at namatay yung kapatid, ang papalit po yung kapatid. Mm-mm. Kaya nakalaan niya, sinasaya ng Panginoon sa Kristo. Yung babae po nakapito, Mm-mm. asawa. Oo. At sa bandang huli, pastor, namatay yung babae. Ang tanong ngayon ng mga tao, ay sino po Panginoon tunay na asawa? Doon, nga naman, sino tunay, sa pagkabuhay doon na magmuli, ay sino daw ang tunay na maging asawa? Ito yung kanyang kinasama, pito . Mm. Sabi po ng Panginoon, kayo ay nagkakamali. Kayo ay nagkakamali kaya hindi nyo pagkaunawa ng mga kasulatan at ng kapangyarihan ng Diyos. Pakabasa nyo nga, pastor. Pero hindi po sa akin yung bibig ng galing. Ito sabi ng Panginoong Hesus. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan Oh. ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Kaya po nagkakamali, pastor. Mm. Kahit hindi nakasulat, pipilit na yun. Pipilit Para yun. rin po yung nung nakausap ng Panginoong Hesus yung Samaritana. Sabi nung Samaritana, kayong mga Hudyo, sabi nyo ang pagsamba dito sa Jerusalem. Ang aming namang si Jacob, ang pagsamba ay dito sa kabundukan. Kaya ang sabi ng Panginoon, sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman. Kami, sinasamba namin ang nalalaman namin. So mga tito, malaman natin yung talagang tama. Oo. Yan po ang layunin namin. Ay sa dami po ng mga talatang binigyan natin ng comparison, pastor, talaga yung kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, isa lamang. Hindi po yung magkabukod o magkaiba na katulad ng itinuturo ng mga dispensational na unang-una na nga po si John Darby at ang kanyang naging alagad na si Cyrus Ingerson Escopil. Yan po ang kalamang katuruan. Ang tanong ko po dyan, Pastor, yung katulad ng tanong ko kanina sa inyo na, bakit kailangang malaman natin na iyon ay magkatulad lamang ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng langit? Para maialis ko tayo doon sa pagtuturo ng mali. So, Yung magiging sagot ko dito sa tanong ni Pastor Rabe, Pastor, ito. Hmm. Kasi, kahit ang mga Hudyo pinaghahanapan ng Panginoon ng paghahari dito sa lupa. Pero pinalilinaw lang dito na hindi talaga maghahari ang Diyos ng literal dito sa lupa, kundi sa mga puso natin. Sapagkat siya naghahari sa langit. Kaya nga ngayon, pagdating ng dun sa kaaral na ganyan, para mapatotohanan na maghahari ang Panginoon dito sa lupa, kailangan niya maghari 1,000 years reign in a literal reign. Pero hindi literal yung 1,000 years niya kasi ang paghahari niya nandun pa rin sa langit. Nakaluklok siya sa kanan ng Ama at sa kanyang pagbabalik, yung kanyang paghahari, isusurrender niya.
isusurrender niya na yung paghaharing yun eh. Kaya ngayon, parang nililinaw natin ngayon na wala tayong inaasahang paghahari dito sa lupa ng Panginoong Jesucristo, kundi spiritual talaga ang paghahari niya. Kaya po pala sa mga unang paliwanag ng pastor sa unang talata na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob. Loob ninyo. Ninyo. Oo. So, ibig sabihin, ang reign niya ay Kaya nga, personally sa ating mga kapuso. kaya nakalagay doon sa ating outline, Pastor, hindi territory Oo. na may hangganan yung Hindi teritoryo. government na talagang Oo, may gobyerno. teritoryo. Hindi teritoryo, hindi po. Kapag at sasabi nga ng Panginoon, nasa loob ninyo. Kaya ngayon, Ang Pastor, kaharian ng naintindihan Diyos. ko rin kung bakit ang mga Hudyo hindi sila naniniwala kay Kristo. Kasi ang inaasahan nila ay literal ng paghahari Mm. na na mag-govern dito sa Israel, sa Jerusalem. At gayon din po ang hinihintay ng karaniwang mga Kristiyano Oo. na ang Panginoong Jesucristo ay maghahari ng 1,000 1,000 years dito sa Oo, lupa. Oo. Pero walang ganon. Gayon natin na linaw na walang magiging ganon. Kasi kaya nga sinasabi natin sa ganung hindi pagkat Halaga siya, Pastor, na pag-aralan natin. kung hindi Pastor, kaya nga po sinasabi natin kung yung katanungan nila para masagot ay kailangan puntahan yung dati na natin na talakay. Oo. Kasi Pastor, halos mahigit lang 20 ang topic natin na talakay. At doon sa mga nagtalakay natin ng una, ang kaharian ng Diyos, naitatag niya na. Oo. Naitatag niya ng kaharian. Ngayon, yung kaharian na niya, isusuko niya. O ibibigay niya sa Diyos sa second coming. Hindi po siya magtatatag ng kaharian pagkatapos na ikalawang pagparito sa Jerusalem. Hindi siya magtatatag ng kaharian sapagkat ang kaharian na itatag niya na nung pangunang siglo. Naitatag niya. Diyan nga po ang iglesia. Oo. At patuloy niyang pinagaharian hanggang ngayon. Ang iglesia po kasi ang kaharian eh. Kaya nga nabasa natin, Pastor, kanina, ayon sa pagtuturo ni San Juan, 1:6, at ginawa tayong kaharian. Tayo ang kaharian ng Diyos eh. Sa naghahari sa atin doon, binanggit ni San Juan, ni San Juan sa Apocalipsis, at ginawa tayong kaharian. Ang kaharian po ng Panginoon sa Kristo ay ang church. Ang mga mananampalataya. Kaya sabi niya, ang kaharian ng Diyos nasa sa loob ninyo. Pero hindi ng mga parisayo. Ng mga sumasampalataya. Oo, kasi anong tanong parisayo? Ngayon, sabi ng Panginoon, kaharian ko yun, nasa sa loob nyo. Oo. Yun nasasakop ni Yung Kristo. nasasakop niya, Oo. yung pinaghaharian niya. Nga po ang sinasabi niya doon, hindi yung parisayo. Na maliwanag po, so, sa ating mga talakay, bungat, dito kasing haba, yung ating mga dating katalaga yan. Napakahalaga pong malaman. Oo. Oo. Basta yung kaharian ng Diyos, kaharian ng langit, isa po lamang. Sa magitan ng ating pagkukumpara sa mga talata, kailangan naman Panginoon magturo ng dalawa sa isang panahon, dalawang magkaibang kaharian, katulad ng ating natalakay na, kani-kanila lamang. Ito po, no. Katulad dito sa isang taong mayaman, mahirap daw makapasok sa kaharian ng langit. Maya inulit niya lang Isang istorya po yan. Pastor. Kaharian na ng Diyos ang binabanggit niya. Oo. Hindi po magkaiba. Isang istorya ho yung istorya yan eh. Ito sa taong mayaman Oo. Hindi daw makakapasok mayaman sa kaharian ng langit. Sa munod na talata, inulit niya. Inuulit ko, hindi makakapasok. Oo. Ang Ibig po sabihin, si Darby po at saka si Scofield, nag-ano sila na yung kaharian ng langit at kaharian ng Diyos ay iba dahil kailangan mapatunayan nila na ang Panginoon Jesucristo ba ay maghahari dito sa lupa. gahari pa. Yun ang Gahari pa. kahalagahan na dapat nating malaman. Ano po? Ngayon, Pastor, yan kaya hindi natin inilalagay na dito pang masyadong humaba ang Oo. ating outline, Pastor. Oo. Pero kaya natin patunayan niya. Basahin lang natin ang aklat nila nakalagay doon. Hindi natin ilagay dito. Nakalagay doon sa aklat nila ng kanilang pagtuturo, Pastor, na ang dahilan kung bakit ang kaharian ng langit, kaharian ng Diyos ay magkaiba. Meron silang katuruan Pero yung Pastor ay kanila lamang pananaw. Kaya natin pinatunayan dito sa ating pag-aaral na yung pananaw ni John Darby at ni Scofield na sila mga pangunahing tagapagturo. Kaya nakahaka lang nila, di po biblical. Kaya nakalagay dito, ang kaharian, ayon sa Biblia. Tapos dito, ang katuruan dispensasyonal, aral ng tao.
Ang kanilang katuruan, wala sa Biblia. Hindi po ganun ang tunay na tinuturo ng dispensational. Ng Biblia, yung pananaw ng mga dispensationalist. Yan po ang ating nais na linawin sa ating mga kapatid. Baka po meron kayong mga napapakinggang ganyang katuruan, ay inyo pong balikan ang ating pag-aaral. Pastor, yun po bang mga talata sa 22-29 na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan ng Diyos ay in general po yun? Na ibig sabihin dahil Pastor. marami nagkakamali sa Pastor. pag-interpret ng Yan. sa Bible. Yan. Yung Dahil po, sa- general po yun, Pastor, yung 20 to 29. Kaya nagkakamali mga tao, hindi nila naunawaan ng Biblia. Katulad nito, Pastor, sinasabi ng, ano natin bumanggit, hindi natin babanggit ang pangalan, Pastor, sa kanila. Yung magkakaasawa pa sa susunod na sanlibutan, Oo. makapag-aasawa pa. Samantalang ang turo ng Panginoon, hindi na pa kayo pag-aasawahin. Mm. Ngayon, sino naman ang pumapayag dyan, Pastor? Yung mahilig mag-asawa ng marami, Pastor, dito na ako aanib, pwede pala mag-asawa pa pero ang turo ng Panginoon, hindi na kayo pag-aasawahin. Ayun ang nakasulat. Kaya sabi, nagkakamali kayo, kaya hindi nyo pagkaunawa ng mga kasulatan at ng kapangyarihan ng Diyos. Napakahalaga po pala na Kung di mo alam yon, yung tinuturo ng kasulatan na wala ng pag-aasawa, maniniwala ka doon sa nagtuturo. Mananatili tayo sa haka-haka at kurok. Oo, uro-uro lang. At saka, palibasa nga, Pastor, makakapag-asawa ka ng marami, Katulad na lang ng pastor katulad na lang din ng nung mga nakakaraang panahon. Sabi ng mga Jehovah's Witness, sabi sa kanilang mga anak, huwag na kayong mag-aral. At kaya darating na ang paghahari ng Panginoon. So pinatitigil na pag-aaral At ang gagawin na lang daw ay magbabahagi na lang, sasaksi na lang ng lang. Ganun ang pinagagawa. Hanggang ngayon di pa dumarating. Ngayon, Pastor, ito pa sa pagkakamali dahil hindi nga nakasulat Oo. Naniniwalaan nila, yun daw mga bahay dito, yun daw magiging kanila, Pastor. Mamanahin na niya ng mga matuwid ang lupa. Oo. Hindi nila nalaman, itong lupa na ito masusupok sa apoy Oo. Oh. Hindi nila inuunawa, pero nababasa nila yun. Nababasa nila, pero hindi nila kinukuha sapagkat ang higit nilang pinaninindigan yung paniniwala nila Oo. na mamanahin nila itong lupa. Yung lupang ito na ating kinatatayo ngayon, Pastor, pagdating ng Panginoon, 2 Peter chapter 3 verse 4, second coming, ito po yung masusupok. Talatang 12. Oo. 2 Peter 3:12, masusupok sa apo ito. Hindi nila alam yan. Kaya hindi pagkaunawa. Kaya sila nagkakamali sa kanilang mga pagtuturo. Kakamali po sila dahil hindi na naunawa. Alam mo, katulad doon nung tinalakay natin na yung Matthew 24, naganap na nung first century, Opo. doon nung 70 AD, na dahil hindi sa pag-unawa, pinipilit nila ngayon na ito'y sign ng pagbabalik ng Panginoon. Na kapag daw naganap ito, nangyari na nga nung panahon ng 70 AD. So, hindi nila inuunawa yung mga nakasulat. Yung nakasulat. Pastor, ang kanilang tinatayong kagad, yung naituro na sa kanila. Oo. Pinapipilitan nilang panindigan yun, na hindi naman yun ang nakasulat. Sa hindi pagkaunawa sa kasulatan, nagkakamali sila. Katulad din po nung paniniwala sa maghahari ang Antikristo, ang isang Antikristo. Yung pala naman, ang sinabi ni Daniel ay sa basahin ninyo yung Daniel, sabi ng Panginoong Jesucristo Pagkatapos binasa mo naman, wala kang makikita tungkol sa Antikristo doon, pastor Ang sinasabi doon, yung Mesias ay i-confirm niya yung covenant. Katulad na lang, Pastor, nung sinasabing abomination of desolation. Oo. Sinasabi ni Daniel, unawain ang bumabasa. Hindi inunawa ng mga una nagturo. Hindi inunawa at ang kanilang
naunawaan sa kanilang isip o inakaka nila na yun ay rebulto ng Rebultong Antikristo itatayo. Oo. na ilalagay doon sa Sinner Sanctum. Mm. Ngayon, nung ating mapag-aralang pastor, tinaliwanag ni San Lucas Mm. kung ano yung sinabi ni Daniel na unawain ng bumabasa. Nung si San Lucas na magpaliwanag, ano po sinabi niya kung ano yung abomination desolation? Tinawag, pag nakita nyo na nakukup na kayo ng mga hukbo, magsitakas na kayo sa mga bundok sapagkat magkakaroon ng kapigatian. Mm. Ang mga yung abomination desolation, yun po ang mga hukbo ng Romano nawawasak sa Sa Jerusalem. Jerusalem. Kasama yung templo. No, Napansin ko na po, Pastor, napakalaga po pala yan. Oo. Yung hindi pagkaalam ng mga kasalatan at saka yung talata natin, yung tema natin. Hindi, Pastor, kasi hindi higit sa nasusulat. Basta natalakay namin ng karaan, hindi kayo kasama sa pagtalakay. Kaya ang turo ni Halin si salu-salungot Mm. tinatanggap niya na yung generation na yung pagkawasak ng templo naganap noong AD 70. Pero meron pa din siyang katuruan, 1948. Ano Oo. po, ang sinasabi niyang Fig Tree, 1948. Oh. Salungat ang kanyang turo. Pero yung si Finis Lenindex, ito, si Alin nagkaisa, noong 70 AD, nawasak ang templo sa Jerusalem bilang katuparan ng hula ng Panginoon Kristo. Na hindi matatapos ang henerasyon ito, nagaganap lahat ng sinabi ko. Oh, hindi matatapos ang henerasyon ito. So, ang henerasyon, pastor, yung contemporary, dahil kasi inamin mismo ni Alinse at ni Finis Lenindex, nawasak ang templo nung ika 70 AD. Pastor, inamin nila sa kanilang aklat. So, ang generation, hindi po yung generation ng Hudyo na nagbalik noong 1948, Pastor. Hindi po yun, mali ang paliwanag ni Alinsa dahil hindi niya naunawa ang kasulatan. Nabasa lang po, pero yung Nababasa pagkaunawa niya, na po. pero pagkaunawa, wala siya. Salungat nga kanyang mga turo, Pastor. Oh. Kailangan, umanap ka ng paliwanag doon sa hinahanap mo. Doon din sa banal na kasulatan. Sabihin nyo, Pastor, matasalinong mga tao. Pastor, hindi po porket kayo matalino, tama ng iyong paliwanag. Pastor, dito sa susunod natin talakayan, medyo mahirap to, Pastor, yung 2 Thessalonians 2. Opo. Oo. Sila umaamin, di nila naunawaan. Pastor, Matatalino po. natatalino mo, baka Bible scholars na No? Sinasabi nila, hindi nila naunawaan ang sinulat ni St. Paul. Ngayon, sino pa ang hindi nakakaunawa? St. Peter, ang nagsabi. Sabi niya, ang ate niyang kapatid na si Pablo, sumulat din, na doon merong mga mahirap unawain. Mismo si Pedro na nagsabi, Oo. na ikinasisinsay ng mga walang tiyaga. Kaya kapapahamak na. Mismo si Apostol Pedro nagsasabi, may mga sulat si St. Paul na mahirap unawain. Eto, Pastor, sinasabi sa susunod natin talakayan, kung pagkakaloob ng Diyos, sila mismo umamin. Gusto nga si Agustin, yung padre na mga reformist. Sinabi niya, Pastor, di niya daw naunawaan. So, yung 2 Thessalonians. Yung si Marvin, si Vincent, isang Bible scholar. Pastor, meron akong mga libro niya, si Vincent, alam mo, Pastor, pahapiyaw niya lang binasan, hindi niya maipaliwanag. O ano. Pastor, ngayon, maaaring sabihin, sino naman kayo, pastor na to? Ano may paliwanag nyo? Ano may paliwanag yun? No, yan. Noong kanilang kapanahon ng pastor, nahirap sila ng paliwanag. Kaya nga, pastor. Limited ang resources Pastor, kaya nga sila ganito red rib, meat rib, post rib. Ngayon hindi na pwedeng pangalandakan ngayon yung pastor. Yung red rib, meat rib, post rib. Alam niyo, pastor, bakit hindi na? Di ba nag-classroom ako? Kasi ngayon, napapatunayan na wala palang Great Tribulation 7 years. Wala. Na yung mga dating natutunan na itinuro noon, Ay, pag napag-aralan ngayon, hindi na pwedeng tanggapin. So, hindi na pwedeng tanggapin niya sapagkat mali. kung tinatanggap ng mga naturuan na po siguro. Hindi naman nila, pastor, maaaring hindi tanggapin. Bakit? Tingnan niya, pastor. Sa pagdagit, ano susunod? Sabi nila, 7 taong kapigat yan.
basahin nyo kung may nakasulat. Kaya nga, Pastor, huwag higit na nakasulat. Ngayon, pagkatapos ng sinasabing pag-agaw, dagit ang ginabanggit natin, Pastor, parang tama, agaw, aagawin, kasama sa mga. Kaya sa Panginoon na tayo magpakailanman, Pastor. Wala na po susunod na iba pang panahon. Ito, pato o 1,000 taon pa. Ang mahalaga po pala, alam natin ang kasulatan. Oo. At hindi higit sa Ano nasusunod. talaga nakasulat? Ito. Oh. Ang nakasulat ay sa Panginoon na tayo magpakailanman eh. Oo. Eh nasa anong 7 taong kapigatian ng Antikristo? Wala po. Tsaka Tatang isip sasalungat lamang siya sa ano, Pastor? Sasalungat siya sa sinabi ng Panginoon eh. Kahit siya, hindi niya alam kung kailan siya Kaya babalik ito, eh. Pastor, ano ang kapanganiban na nagtuturo ka ng hindi nakasulat? Mali. Huwag maging guro o marami sa inyo. Sabi ni Santiago 3:1, sapagkat sige kayong may malaking Pananagutan. Eh, hindi natin sasabi ka kung ano yung pananagutan. Eh, pag sinabing ikay may pananagutan, basta meron ka sasagutin sa Diyos. Di ba? Yung nagtuturo ka ng mali. Kaya Pastor, sa susunod na gag-aaral natin, at kung maaari, Pastor, katulad na tanong ni Pastor Abe, tingnan natin kung ano talaga sinasabi ni John Jarvis Dinescus kung bakit yung Kingdom of Heaven, Kingdom of God ay magkaiba. Titingnan natin, Pastor, re-research natin. Kaya lang ginawa natin niya, binanggit lang natin yung kanilang katuruan. Pero hindi natin ginitalye kung bakit nila tinuturong ganun. Yan po. Para wag humaba ang ating outline. So, maraming salamat po mga kapatid. Okay, so Nakikisa nyo sa talakayang ito. Kung gusto nyo mapagtibay, kuha nyo yung outline. Yung outline po, inyong tinyang mabuti at pwede naman yung kopyahin yan. Ito pong, yung kanina nagkamali tayo, Pastor. oh, Ano ba yun? sa Lucas. 7:28. Oh. Ano po yun? Dati 7:38. Oo. 7:28, hindi po 7:38. Yan po ang ating ayusin, no? Kamali, siyempre, clerical error yan. Yun po. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Kayong pakikisa sa ating talakayan. Sinisikap po namin na mapaikli ang talakayan para hindi po kayo mainip. At sa susunod, kung medyo mahaba, gagawin po namin part 1 and part 2 para hindi pasyadong umaba ang ating talakayan. Okay, so binabati po natin yung mga nakasama po natin sa ating pong talakayan sa hapong ito, no? So yung iba kasi hindi ko na nabasa eh, pero merong dito si Sister Sandra May Dualan, Pe Katibayan, Sister Pe Katibayan po, Sister Malu Dikit, Marjolin Banaria, yan, Nelisa Masusi Banyes, Janet Dimapilis kasi Serrano. Tsaka kanina nabasa ko po si Brother Paul nandun din naka-tune in din kanina si Brother Paul. Nawala lang dito sa aking cellphone at pero kaninang nagsisimula tayo nandiyan na. Sinong Brother Paul? Ayun po ay anak ni Nanay Nelia Dikit na taga Bukal at siya po ay nasa Singapore. Doon po sila nakatira. Kaya binabati po namin kayo at pinasasalamatan sa pakikibahagi ninyo sa ating talakayan. At patuloy po kayo sa pakikisama sa pagtatalakayan para mas lalong lumalim ang ating pagkaalam sa banal na kasulatan. Okay, sige po, tayo po'y manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga kaliwanagan na natutunan namin sa hapon pong ito. Dalangin po namin sa mga pagpapatuloy ng aming pag-aaral ay mas maraming mga bagay pa ang malinawan namin na naaayon po sa banal na salita mo, Panginoon. Salamat sa iyong lingkod na patuloy mong ginagamit sa mga pagpapahayag ng mga bagay na ito. Salamat sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mong ginagamit ang buhay ni Pastor Abe at ng inyo pong lingkod. Nawa, Panginoon, ay patuloy namin magampanan ang aming tungkuling ito upang may pahayag ang iyong mga salita.
Pagpalain mo po ang bawat isa, pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid po namin, at ingatan at malayo pa sa banta ng COVID-19, at bagkus, Panginoon, ay malampasan na po namin ito sa susunod na taon, at kami po ay maging malaya ng muli sa mga gawain at sa mga pangangaral sa iba't ibang dako, Panginoon. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin, dinadakila at niluluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So, magandang hapon po. God bless you all. To God be the glory.